even if sabihin natin mag-first pick sila dito and kunin nila yung Joy, there are a lot of answers against the Joy right now in the current meta. And let's see kung ano nga ba ang papatakbuhin ng ating mga coaches. Pasok na po tayo sa drafting phase of this best of 3 series. Once again, Twisted Minds ang mapupunta sa blue side at pinili po ng Onyx Philippines na sa red side mapunta ng game number 1. Ito na yung sinasabi ko, yung Kakashi, si Hayabusa. Oy! Pinalusot yung Lucas, tinanggal yung Joy, so baka ang gawin dito ng Twisted Minds, first pick nila yung Lucas, pero malabo kasi may Valentina. Or, gawin nila yung ginagawa mismo ng AP Bren na sila din naman, sa kanila din naman galing yun, yung Leomord answer versus di Lucas. Parang nagkaka-pattern na dito yung mga teams na pagkalaban nila yung Onyx, nililimit talaga nila yung heroes for King Kong. It's not the first time na ganito yung ginawa, even on international tournaments. And wow, first pick Zushin, medyo matagal na nating hindi nakikita to. Mukhang may iba talagang prepare si Coach Bonchan at si Coach Eson para sa larong ito. Open ang Kalea Valentina para ma-lock in nila dito yung possible Lucas third pick. Pwede rin naman nilang pagsabayin na Valentina Lucas, kaso mapupunta yung Kalea sa kabila. Pero instead of that, they go for the usual route lang, yung Haret. Siguro kasama dito, Phobius. Most likely, yes. Wala ring, or gusto mo, Louie. Oy, kinuha na nila ang Kalea. This opens up a possible Phobius pick para kay James. Isa sa mga paborito niyang pick all the way from his career in MDL. Papatungo dito sa MPL. The ultimate fighter, ika nga. And I think if mag-go-Phobius ka dito, sabay mo na yung Lucas. Unless talagang willing ibigay yun ng Twisted Minds. Tapos baka mag-Leomord sila ng third or ng second phase. Pero baka may, may chance na maban yung Leomord sa side ng Onyx Philippines. Ayan na! Nakakita na natin ang value niya. Ang dami ko sinabi. Fred rin din ang ending. Oh, kanina kasi na-follow up na eh. Okay, Florin. Ayan na. Ito na. Coach Bonchan special. Ayan na, guys. Alam mo, sa history ng career ni Bonchan, talagang yung Florin na yan ay may kinalalagyan. And controversial dito, yan. Oo, kinuha dito ni King Kong si Sasuke. Hindi sila ata magkikita ni Naruto. Unless kunin ni James yung Lucas. Kasi kung maalala nyo, dati XP yan. XP si Lucas, di naman jungle yan. That's true. At napakalakas pa rin naman ito sa XP lane. Arlot Phobius, pili ka lang. Oh, pero iba. Lapu! Very ano to, very Coach Bonchan. Saan nangyari to? Saan nanggaling itong Lapu pick? Ang masaya dito, the ultimate fighter talaga yan. Oo nga pala. Oh, wow. Ang ganda. Hindi ko maisip na kung saan nga ba nanggaling because wala masyadong buffs na na-receive. Ang Lapu-Lapu, as far as I know, wala masyadong adjustments throughout the last few patches. Pero it seems na meron lang talagang praktisadong komposisyon ang side ng Twisted Minds. Ano kaya magiging sagot dito ng Onyx Philippines? The Phobius is still open. Hindi. Ay! Team 7! Pinagsama na ang Team 7 sa Onyx Philippines. First time in MPL history, ang tatlong Naruto skins ay makikita natin sa isang team. Grabe ka na. Yan ang literal super family. Super team. Isang araw kasi magkalaban eh. Ngayon magkakampi na muna sila. Meron na tayong panibagong three-way lockdown. Na three-way lockdown. Nag-retire na ang mga sanin. Kumain na ng kanin. Nandito na ang Onyx Philippines. Ito na, ladies and gentlemen, kakaiba. Ayan, pinakita na. Tama. At ang nakakatuwa dito kay Super Fritz is napapagana niya talaga. Pero teka lang, si James. Oo, parang bibigyan nata nila. Pero pinupoke lang para hindi ka agad makapunta at makapag-rotate dun sa ibang mga areas ng mapa. Nakaka-distract pala yun. Bigla kang susugurin ni Sasuke, tas nandun si Naruto sa likod. Oo nga Magmimistulang Momoshiki dito, si James. Tsaka yung Lucas ngayon, hindi siya yung protagonist. Si Sasuke naman. Yung main character dito sa side ng Onyx Philippines dahil yung hawak ni King Kong. And again, nasisimula na yung Sigma pattern na ang daming dinadalawang lane ni King Kong. Inuna niya this time yung XP kasi alam na niya kontrolado na ni Super Friends at ni Brusco yung middle lane because of the zoning capabilities of the Kalea and the Kimi. Pero grabe, no? After nung roam stint niya, talagang pinapractice siya dito ni Coach Bonchan na talagang pag-aralan lahat. Kaya talagang pwedeng maging class S halimaw na performance na makita natin. Pero pasok na dito si Brusco. Si James naman ginamit na agad yung bravest fighter. Habang yung turtle dito masisecure na Onyx Philippines sabay diretso. Laban kay Haji. Grabe si Super Friends. Nag-zone out na din. Kirk with the flicker in. Recta flash combo.
minsan lang natin makita si Kirk na mag-burn ng ganong kaagang flicker. Kaya nga usually si Kirk talagang nang zone lang. Ginawa niya din kanina Yeah. nung wow. player walk-in natin. Oo nga, inihintay ko na lang magkaroon ng highlights. Pero King Kong! Hey! First blood para rin sa Onyx dun sa may top lane. Talagang kinocover nila lahat ng mga pwesto ng mapas, even si Escalera, para mahihirapan yata dito na madepensahan. At ito na nga pumasok, look at Super Friends. Araw Nabibigay- upo. Araw Upo! naman talaga! Another one! Laban kay Escalera. Loob ng bush na yon. Kaya naman may kalamangan ng Onyx Philippines sa pagpasok nila sa pangalawang pagong ito. Pero nandyan na si Sensui. Papasok na naman ba ang instincts? Dito yata natin makikita pero matatala na agad. Napakakunat dito na Fredrin pero parang turtle lang muna uunahin nila. Binitbit pa nga papalapit. Nakuha pa rin dito ni King Kong habang si Sensui napatay na rin. Medyo masikip yata yung pwesto nila. Masastan dito ni James yung dalawa. Nandun din si Escalera. Grabe yung zone dito ni Super Prince. Ayun o, dinidikitan niya lang. Grabe, nakita mo yun? Nakita mo yung, yan ang teamwork ng Team 7. Hindi na nakagalaw yung Fredrin. Usually yung Fredrin yung pag nakalaban mo, hindi ka gagalaw. Pero this time si Sensui yung hindi nakagalaw. At hindi naman kasi kakagat yung instincts kung hindi mo mapindot eh. So, Sa gold. Alam mo, ang kinagandaan ng lineup dito ng Twisted Minds is maganda yung kanilang zoning capability. And of course, yung mga crowd control din na pwede manggaling mula dito kay Sensui at pwede rin kay Hajizi. Pero ang problema kasi yung Onyx Philippines, instead of trying to play the slow fight, binaburst kagad nila yung target na makikita nila. And ganun yung na-experience ni Sensui. Tinalunan siya kagad ni Kirk, even using the ultimate and flicker para lang makontrol siya sa flash combo. Tapos, denalay pa nga ni Brusco yung Tsunami Slam. Pagdating din dito sa pagkuha ng objective, medyo mahihirapan sila. Yun na naman, biglang tumatalon. Yun yung mga moments na nakakakaba. Pag parang biglang lima, yung tatalon sa'yo bigla. So, Ang binaburst na ng Onyx ang turtle na to, half HP. Sensui, kakagat na nga ba this time? ito na naman, tumalon na si Brusco. Nakuha ni Sensui this time around. Medyo napaaga ang retry dito ni King Kong. So talagang makikita na natin yung Sensui instinct. Lalaban sila ngayon for a team fight pero hindi kakayanin yung sustain. Grabe yung free hit dito ni Super Friends. Aatras muna sila. Pero mga players dito ng Onyx, kahit yung iba wala buhay, mabibitbet! Sa ilalim ng Torre, outplayed with a kill. Tatlong mistake na magkakasunod here for Onyx Philippines. Palyado yung initiation nila sa mid, maaga yung retribution ni King Kong, and deny pa nila knowing na may turtle buff yung Twisted Minds. And dito na natin mararamdaman yung advantage na mayroon kang Fredrin and of course the Florin. Yung sustain sa unahan ay napakatindi talaga for Twisted Minds. Kaya nga si Keller nag-flicker na lang eh. Hindi na siya naka-purify. And even if naka-flicker dito yung Harit, parang pag inisip mo yung team fight dito ng Twisted, yung matagalang sustain and crowd control na pwede nilang gawin, sasayawan lang sila ni Kelra. Okay, nakita natin dito na ginamit panakot din yung conceal pero controlled aggression ang gagawin dito ng side ng Onyx Philippines. So parang Torre ang gusto nang kuhanin sa may ibaba. So talagang ginamit pa yung Zaman Force para lang hindi ma-force na magkaroon ng teamfight. Ang ganda. Lalabas na rin ng 10 segundo. Mambibigla ba si Brusco? Uy, nagamit agad yung Crimson Beacon dito ni Jungle. Kaya niya i-hold yung Lord, pero pag Aray tumagal ko masakit po! din yan. Ayun, masakit din talaga yan. Aray! Talagang hindi na ano dyan, pagka hindi ginamit yung Crimson Beacon, mapapa-aray ka talaga. Other reset called para dito sa Twisted Minds. Parang sustain yung pinakamagiging panlaban dito ng Twisted Minds. Mas kakayanin dito ni Sensui na hawakan yung Lord. Kaya binibitawan dito ng Onyx Philippines. Nakita natin si Brusco doon sa may gilid. Naku, walang tatamaan. Pero si King Kong pa rin makakakuha dito ng Lord. Habang si Sensui naman, kalahati na lang yung kanyang shield. Outplayed, makakakuha ng kill. Hinahabol dito si Super Friends. Pero babalik pa rin! Napalalim pa nga si James. Kita ni Super Prince si umamba yung lapu-lapu. So nakapag-flicker out siya kagad doon. And ang ganda ng sequence ng Onyx Philippines. Pagka-reset ng Twisted Minds ng Lord, pinuntahan kagad nila yung middle lane. Alam nila walang Crimson Beacon. Outplay! Oh my G! Ilang hit yon? 1, 2, 3? Tatlo lang. Parang nandun pa lang siya sa pangatlong dali. Nadali na si Outplayed. Oh my goodness, sobrang sakit na dito ni Kelra. Sobrang sumakto din yung sinabi nyo na walang makakapigil kay Kelra ngayon. Oh my God, nandito na nga tayo, Twisted Minds. Kailangan dumepensa sa may bandang top lane. Nandiyan pa naman yung blessing. Sure na sasabog yung Lord. Pero mukhang papasabugin din ng kupunan ng Onyx Philippines lahat ng mga holy defense sa base ng Twisted Minds. At kita natin for Twisted Minds, pipilitin nila na madepensahan yung Torre dito sa taas. Parang medyo nahihirapan sila dito mag-decide kung kailan talaga tatalon. Kasi grabe naman yung front damage. Kaya pala iba din yung ngiti kanina nila, Coach Wynat, nung nagda-drop sila. Parte pala doon, sino makakapag-isip na dun ilalagay sa gitna. Kaya pa confident din na kuhanin na agad yung Harith para i-expect nila na iba yung mga mage na gagamitin. Oh, and look at that, number 1 in damage dealt. Tinalo pa yung mga gold laners at jungler.
Ganong kataas ang damage ng Kimi mid ni Super Friends na by the way right now still a perfect game para sa kanya, 2-0-2. And syempre si Sensui na Fredrin God ng MPL ang number 1 naman sa damage taken. So nakapaglinis na ng minion wave. Oo. Dito si King Kong sa may taas, so magpo-flow na yung top lane nila, pero itinutuloy pa rin. Dito yung Lalim Lord, ito, ha? si Kelra, tsaka si Brusco magagaling sa likod. Okay, itutuloy na nila yung Lord. Kanina mapupunta kay King Kong pa rin. Abot na abot. Tapos meron pang magbibit-bet na isa. Ginamit na rin yung summon for streams of King. Sagot nila. So diretso nila sila Kelra. Pero maiiwan si Kelra dito. Double kill na pa rin ang top lane. At isama mo na rin dito si Brusco. Triple kill para sa Twisted Minds. Mukhang pumapasok na yung tinatawag nilang late games Florin healing. Oo. Ayun, pagkaangat kay Brusco, na-cancel yung isang na-cancel yung isang chrono dash, tapos nabitin yung kanyang dash, hindi na siya makapag-reset ng basic attack. So naiwan yung Harit sa unahan and pinagbabaril siya ni Outplayed. Oo, tsaka tumama din pala yung yung 3-point bomb ng isang Florin kung saan na-stun din si Kelra doon. Siyang bomberman. Isa siyang bomberman. Onyx Philippines, however, lamang pa rin naman. Brusco naghahanap ng potential na mababalibag. Pero mukhang tuloy lamang ang push for Onyx Philippines. Kung ano makita kung ano yung item build dito ni James dahil mayroon bang Oracle o mag-o-Oracle ba? Hindi ata. Well, ayun na. Actually, kaya Napin masakit shield. si James dahil anong Si item Albert to? Malefic Roar War Axe. Ito, sabi kasi niya sabi ni Coach Bonchan, pwede tayo mag-damage XP, naka-utility jungle tayo eh. Tingnan natin kung ano mangyayari dito para sa ating dalawang teams. Yun ang Imagine, 17 minutes, 5-6. Ano. Sabi ko sana, yun ang 3-way padlock gaming natin. Oo, 3-way padlock ng MPL at mukhang sisimulan na nga ang Lord na ito. Si Sensui pa rin ang hahawak. This might just be the most important Lord for Twisted Minds. Pag nakuha ito ng Onyx Philippines ay baka kaya ng i-end ng Onyx Philippines ang larong ito. Ganito pa rin yung pattern ng Onyx, no? Pinapag-clear muna nila ng minion wave si King Kong. So nakita na doon siya sa may bandang gitna. Nakasiksik ang mga players ng Twisted Minds. Ito yung sinasabi natin na gusto nilang dikit-dikit sila. Nakarinig tayo ng conceal pero maaabot yata si Kirk dito. Mga kalahati yung buhay niya. Yung Lord kanina naman talaga mapupunta. Ayan na! Retribution para dito kay King Kong. Habang may iwanan naman si Brusco. Ito yung mga energy eruption na sinasabi natin. Meron pang bitbit. Si Super Friends na dito naman. Pinipigilan niya yung mga players ng Twisted Minds na pumasok at dumiretso sa kanila. Yung MLBB ngayon, mas mahapde yung kanyang retribution. May reliable way din to go in terms of going inside the Lord Pit. Matunaw kaya ito ng Twisted Minds. Nandiyan pa naman yung minions nila pero kompleto ang mga skills ng Onyx Philippines. Wala mang flicker si Brusco. May threat pa rin na pumasok via the Tidal Strike. Retribution na gamit na. Lord goes down. At mukhang makakadepensa naman sila sa unang push ng Onyx Philippines. Oh, good defense para dito sa Twisted Minds. Pero may minion wave pa ulit sa gitna. At parang lagi nakaabang dito si Brusco sa kanyang biglaang pagtalon. So meron dito nga Purify si Outplayed and even HGC. So kahit sino yata pwede nasa harap. Grabe na hindi yung dalawa pwede na kuhanin. Grabe tong Kimi, kayang i-zone yung Zushin. Imagine mo yung lantern ni HGC, parang ang sarap sanang ipatong sa mga heroes ng Onyx Philippines. Kaso, yung nilalapitan niya, mas mahaba yung range sa kanya. Oo, tsaka parang tila ba'y mas mahapdi si Super Friends compared to the Zushin. I think it also means na ang meron talagang kapangyarihan si Zushin ngayon ay yung crowd control na nabibigay niya. But in terms of damage, ay lamang na lamang si Super Friends pero sumasakit na rin si Outplayed Oh, hindi na pwedeng basa-basa na nasa harap kasi pwedeng kuhanin na. Ayan na, naku! Wala na buhay! No! Sinabi nyo kasi the ultimate fighter! At ginamit na nga niya yung bravest fighter ngayon. Biglang nagalit yung Lapu-Lapu. 2v1! Di ko lang parang nag-start yung laban na yun, pero nakomit yung Tsunami Slam. That's a complete outplay! At mukhang nabawi na nga ng bahagya. Still, 4,000 pa rin ang lamang ng Onyx Philippines. Iba talaga ang number 1 Fredrin. Oh, iba talaga yung parang may buff na bit-bit. Oo. Pag alam mo kasi na kabisado mo yung hero, may mga moments na kahit nakapikit ka, or kaya may gagalawin ka saglit, okay lang. Oh, si Sensui, pag nananaginip yan, nag-energy eruption yan eh. Oy, napakasakit na talaga ni Outplay. Tumatama pa nga. Sabihin etong Fredrin ni Sensui, alam mo sobrang ganid nito. Ang greedy nung build niya, naka-Cursed Helmet, naka-Oracle, naka-Radiant Armor. First time mo nakakita na may kalabang kang Suyu at Lucas na hindi ka nag-antik kiras. Uy, oo nga no. Tapos naitawid na yung early game ng Twisted Minds. O parang may inaantay lang yata sila dito na mag-activate din dun sa ibang hero na
sabihin na natin, magko-complement Oo. dun sa lacking na idea na Antikiras. Tsaka parang for James, no, kailangan lang talaga tumama ang kanyang mga abilidad para bumalik ang kanyang HP with the Spell Vamp. And Bravest Fighter available still, pero nandiyan pa rin si Sensui na humaharap. This is very reminiscent sa pinakaluma natin, isa sa mga pinakaluma nating meta, kung saan ang humahawak talaga ng Lord Agro ay ang tank jungle habang nag-aayos ng waves yung iba. Another reset para dito sa Twisted Minds. And for Onyx Philippines, may kalamangan naman sila in terms of wave control. Yeah, Uy, ayun na, napop na- na. Napop na. Kasi di nila makita si King Kong doon sa harap ng Lord. So, kailangan umuwi nung Zushin para mag-fix ng minion waves. And BOD secured para dito sa Lapu-Lapu. Sakit yan. full damage! Yung ano nga, yung Athena Shield niya nga dito para yata mas tumagal lang siya saglit Oo. sa teamfight para mawasiwas niya. Tsaka imagine mo yung combo, yung Sprout nung Florin, mastan mo saglit, tas may nagwawalang lapu-lapu. Ang sakit nun, tas may energy eruption. May sariling version na sila dito na crowd control. Ito yung last one na niluto ng Twisted Minds against Onyx Philippines. Hahawakan na naman ni Sensui yung Lord para talaga tayong bumalik ng Season 10, Season 11 ng MPL. Pero ang sakit ni Super Friends, ha? Oh, Aray! Nangalahati agad yung armor niya. Pero nakita si Haji biglang natulunan. Pero diretsong Crimson Beacon, ang bilis ng reaction para dito sa KDA machine. So nakakapilitan lang dito na gamitin yung mga skills at saka mga spells. Wala si King Kong, ha? Oh, wala si King Kong, wala ring Purify at wala na ring Ayun na Crimson naman. Beacon para dito kay Haji Z. Agaran din nga alis dito si King Kong pero nahanap siya ni James. Hindi lamang matutuloy yung laban pero yung Lucas pala ang punteriya. Oh, alam nila dito na wala talaga si James, kaya naman nabitbit na nga. Si Escalera makukuha na nila, so wala na sustain, bigla nang bibigay. Yung mga players dito na Twisted Mind. Double kill, triple kill para kay Kelra at na-kill na rin yung nasa gitna. Si Haji sila na natitira pero mabibitbit doon sa kanilang base pero merong Bing and Wave ang Onyx. At kinolaps na nga talaga ng Onyx at tatapusin na ata nila to. Hinihintay na lang yung mga minion waves. Hinahantay na lang yung tatlong nagmamarsya din sa gitna at para itatower lock na talaga nila dito sa ating laban. And game number 1, mapupunta sa Super Fam. Team 7 composition gets game number 1. Onyx Philippines on match point against Twisted Minds. Ang ganda nung bait doon ng Onyx. Oo, yung Lord turn. Na alam din naman ng Twisted Minds pero one mistake lang ang nakita dito ng Onyx Philippines. Nung nagpakita si James, alam nila wala yung lapu-lapu, walang monster-zone. So hinabol kaagad nila yung Granger, Fredrin, and Florin doon sa top lane. Grabe yung biglaan ng Lord turn na nabanggit yung dalawa.